Maligayang pagdating sa paaralan para sa mga migranteng manggagawa sa Taipei. Ngayon, tuturuan ko kayo mga kasanayan sa pag-aalaga, pagbaliktad at paggamit ng mga pantulong na kagamitan, ang tamang paraan ng pagbaliktad ng posisyon. Hindi lamang nakakatulong upang maiwasan ang pressure source ng inaalaga ang tao, kundi nakakatulong din ito upang mas mapagaan ang trabaho ng tagapag-alaga. Sa pamamagitan ng araling ito, matututuhan ninyo kung paano ligtas at epektibong tumulong sa pagbaliktad ng posisyon ng taong may kapansanan at makilala ang iba't ibang kapaki-pakinabang na kagamitan para sa pagbaliktad ng posisyon. Magandang araw sa lahat, ako si Gurong Lily. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang mga kasanayan sa pag-aalaga sa pagbaliktad ng posisyon at ang tamang paggamit ng mga kaugnay na kagamitan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa ibang tagapag-alaga. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng mas maraming kapaki-pakinabang na mga video tutorial tungkol sa kasanayan sa pag-aalaga. Ang mga taong may kapansanan na matagal nang nakahiga sa kama ay madaling magkaroon ng pressure source kung hindi regular na binabaliktad ang posisyon, na malubhang nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kalidad ng buhay. Ang maling paraan ng pagbaliktad ng posisyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa tagapag-alaga, tulad ng pananakit o injury sa likod at bewang. Ayon sa mga pag-aaral, ang tamang teknik sa pagbaliktad ng posisyon ay nakakabawas ng pressure source na nagre-resulta sa hanggang 75% ang pagbaba ng insidente at nakakabawas din sa physical na pagod ng tagapag-alaga ng hanggang 60%. Ang pagmaster ng tamang teknik sa pagbaliktad at paggamit ng angkop na kagamitan para sa tagapag-alaga at sa inaalaga ang tao ay napakahalaga. Unahin nating unawain kung bakit mahalaga ang pagbaliktad ng posisyon. May 5 pangunahing layunin ang pagbaliktad ng posisyon. Una, pag-iwas sa pressure source, pag-iwas sa balat na masira dahil sa matagal na pagkaka-pressure. Pangalawa, pagsusulong ng maayos na sirkulasyon ng dugo upang matiyak na nakakakuha ang buong katawan ng sapat na oxygen at nutrition. Pangatlo, pagsugpo sa paninigas ng kalamnan at paninigas ng kasukasuan upang mapanatili ang malayang paggalaw ng katawan. Pang-apat, tumulong sa paglabas ng plema sa daanan ng paghinga upang mabawasan ang panganib ng impeksyon sa baga. Panlima, magbigay ng ginhawa at mapabuti ang kalidad ng buhay ng inaalagaang tao. Ang tamang pag-aalaga sa pagbaliktad ng posisyon ay hindi lamang isang kasanayan, kundi isa ring pagpapakita ng paggalang at pagmalasakit sa inaalagaang tao. Mahalaga ang regular na pagbaliktad ng posisyon. Karaniwang nirerekomenda ng eksperto ng paggamit ang karaniwang kutsyon o kutsyon na nakakabawas ng pressure, tulad ng air mattress at magbaliktad ng posisyon kada 2 oras. Ang posisyon sa pagbaliktad ay dapat na palitan ng pag-ikot. Maaaring gawin ito sa ganitong pagkakasunod-sunod: pagkakahiga sa kaliwang tagiliran, pagkakahiga sa kanang tagiliran, pagkakahiga ng nakatihaya, kaliwa kanan tihaya, kaliwa kanan tihaya. Paulit-ulit sa ganitong paraan. Magtakda ng schedule para sa pagbaliktad ng posisyon at siguraduhin ito ay maisasagawa ng regular. Makakatulong ito upang maiwasan ang pressure source. Kahit sa gabi, huwag hayaang mapahaba ang pagitan ng pagbaliktad dahil ayaw mong istorbohin ang naalaga ang tao. Dahil ang mga tissue ng balat ay hindi tumitigil sa pagkaka-pressure kahit na ang pasyente ay natutulog. Unawain ang mga pressure point sa iba't ibang posisyon ng pagkakahiga. Napakahalaga nito. Kapag nakatihaya, ang pangunahing pressure ay nakatuon sa bungo sa likod ng ulo, butong balikat, buntot ng gulugod at sakong. Kapag nakatagilid, ang pressure ay nakatuon sa tenga, balikat, balakang, labas ng tuhod at bukong-bukong. Kapag nag-ayos ng posisyon sa pagbaliktad, maaaring gumamit ng iba't ibang paraan at kagamitan. Halimbawa, gumamit ng maraming unan bilang suporta. Angkop ito kung maraming unan sa bahay. Maaari ring gamitin ang kumot
at mga karaniwang gamit tulad ng tuwalya. Para sa pagsuporta, matipid ito at praktikal. May iba't ibang paraan at kagamitan ang maaaring gamitin bawat isa ay may kanya-kanyang kalamangan at kahinaan. Ngunit ang pangunahing prinsipyo ay ang tiyakin, ang ginhawa at kaligtasan ng inaalagang tao. Kasabay ng pag-iwas sa pinsala ng tagapag-alaga. Ngayon ay gagamitin natin ang mga pamamaraang ito at mga kagamitan bilang halimbawa. Bago simulan ang pagbaliktad ng posisyon, kailangan muna nating magsagawa ng mga sumusunod na pagsusuri. Una, tiyakin ang kalagayan ng katawan ng inaalaga ang tao. Kung may sugat, pagkabali ng buto o mga espesyal na kontraindikasyon. Pangalawa, bigyang pansin ang lokasyon ng mga tubo, tulad ng urinary catheter, nasogastric tube at iba pa. Iwasan sa proseso ng pagbaliktad na mahila, maipit o makompres, lalo na ang urinary catheter. Pagkatapos nito, ihanda ang kapaligiran. I-adjust ang taas ng kama hanggang sa antas ng baywang ng tagapag-alaga. Ihanda ang mga kinakailangang kagamitan. Sa huli, dapat tiyakin ng tagapag-alaga na tama ang kanyang postura. Tumayo ng matatag. At hanggang maaari, gamitin ang lakas ng mga binti at hindi ang lakas ng baywang. Ang maayos na pagsusuri at paghahanda ay makakatulong upang ang proseso ng pagbaliktad ay maging mas maayos at ligtas. Ang komunikasyon at paghahanda bago ang pagbaliktad ng posisyon ay napakahalaga. Kahit hindi malinaw ang kamalayan ng inaalaga ang tao, dapat pa rin silang sabihan na isasagawa na ang pagbaliktad ng posisyon. Ito ay tanda ng paggalang sa kanila. Pagkatapos, suriin ang kaligtasan ng kapaligiran. Tiyakin na nakalak ang mga gulong ng kama. Ibaba ng maayos ang harang ng kama. Ihanda ang mga kinakailangang kagamitan, tulad ng mga unan, sliding sheet at iba pa. I-adjust ang taas ng kama hanggang sa antas ng baywang ng tagapag-alaga. Iwasan ang pagyuko upang hindi masaktan. Ang postura ng tagapag-alaga ay dapat nakastance ng parang nakalundag. Bahagyang nakabaluktot ang tuhod at tuwid ang likod. Sa ganitong paraan, magagamit ang lakas ng mga binti at hindi ang lakas ng baywang at likod. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang pangunahing teknik sa pagbaliktad ng posisyon. Una, tumayo sa gilid ng kama kung saan ibabaliktad ang posisyon. Tiyakin na nakalak ang mga gulong ng kama. Ilipat ang inaalaga ang tao sa kabilang bahagi ng kama upang lumikha ng sapat na espasyo para pagbaliktad. Sa puntong ito, ayusin ang posisyon ng inaalaga ang tao. I-cross ang dalawang kamay sa harap ng dibdib upang maiwasang maipit ang braso. Bahagyang baluktutin ang binti sa kabilang bahagi. Mas magiging madali ang pagbaliktad sa ganitong paraan. Pagkatapos, ilagay ang isang kamay ng marahan sa balikat, ang isa pang kamay sa balakang. Ito ang mga pangunahing bahagi kung saan dapat ilagay ang puwersa. Gamitin ang postura ng nakalundag na hakbang. Bahagyang baluktutin ang tuhod. Gamitin ang lakas ng mga binti at hindi ang lakas ng mga braso. Upang maisagawa ang pagbaliktad ng posisyon, dapat maayos at matatag ang kilos sa pagbaliktad. Siguraduhin walang mahihilang tubo. Ang pangunahing pamamaraang ito ay angkop sa karamihan ng mga sitwasyon. Ito ay dapat matutunan ng bawat tagapag-alaga. Bilang isang mahalagang kasanayan, pagkatapos ng pagbaliktad ng posisyon, kailangan nating isagawa ang tamang pag-aayos sa pagkakahiga ng nakatagilid upang matiyak ang ginhawa at maiwasan ang pressure source. Una, maglagay ng isang unan sa likod upang suportahan ang katawan, upang ang katawan ay bahagyang nakatagilid sa 30 degrees at hindi ganap na nakatagilid sa 90 degrees. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang balakang at balikat na ma-pressure ng labis. Ang taas ng unan sa ulo ay dapat tama lamang. Upang matiyak na ang leeg at gulugod ay nasa tuwid na linya, maglagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod. At paglalagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod ay makakatulong upang maiwasan ang pag-ipit ng mga butong nakausli at mapanatili ang tamang posisyon sa ibabang bahagi ng katawan. Ayusin ang posisyon ng bisig, huwag itong hayaang maipit sa ilalim ng katawan.
Maaring gumamit ng maliit na unan bilang suporta. Sa huli, maingat na suriin ang bawat pressure point, lalo na ang tenga, balikat, balakang, at bukong-bukong. Tiyakin na walang labis na pressure. Ang tamang pag-aayos ng posisyon ay makakapagpataas ng malaki sa ginhawa ng alaga at makakaiwas sa pressure source. Kung kulang ang bilang ng mga unan sa bahay, maaari tayong gumamit ng mga pangkaraniwang kagamitan upang lumikha ng suporta. I-roll ang kumot ng pahaba. Ilagay ito sa likod upang suportahan ang katawan. I-roll ang tuwalya ng paikot upang maging hugis silindro, upang suportahan ang leeg. Tiyakin na ang ulo at leeg ay nasa natural na posisyon. Maaring i-roll ang maliit na tuwalya upang suportahan ang bisig at maiwasan ang pagka-pressure sa braso. Maaring gamitin din ang damit o maliit na tuwalya upang punan ang mga puwang sa pagitan ng mga bahagi ng katawan. Magbigay ng suporta para sa buong katawan sa pamamagitan ng pagpuno sa mga puwang sa pagitan ng katawan at ibabaw ng kama. Upang mabawasan ang pressure na nakatuon sa isang bahagi ng katawan, kasabay ng pagpapanatili ng natural na posisyon ng bawat bahagi ng katawan. Ang ganitong paraan ay matipid at praktikal, lalo na angkop sa sitwasyong pang-alaga sa bahay. Pagkatapos maayos ang posisyon, dapat pa ring suriin ang lahat ng pressure point upang matiyak ang ginhawa at kaligtasan. Ngayon, kilalanin natin ang ilang kapaki-pakinabang na kagamitan para sa pagbaliktad ng posisyon. Ang sliding sheet ay ang pinakakaraniwang pangunahing kagamitan. Ito ay gawa sa espesyal na material na pinapailalim sa katawan at makabuluhang nakakabawa sa alitan habang binabaliktad ang posisyon. Sunod ay ang support pad para sa pagbaliktad. Ang tamang paraan ng paglalagay nito ay dapat sumaklaw mula sa balikat hanggang sa bahagi ng puwitan na makakabawas ng malaki sa alitan. Mayroon pang ibang kagamitan para sa pagbaliktad na maaaring magbigay ng matatag na suporta sa katawan at makakabawas sa pressure na nakatuon sa ibang bahagi ng katawan. Halimbawa, ang wedge pillow. Pillow para sa pagposisyon sa pagbaliktad. Electric bed para sa pagbaliktad. Ito ay mas advanced na opsyon na maaaring automatikong mag-adjust ng anggulo ng katawan upang tumulong sa pagbaliktad ng posisyon. Ito ay angkop para sa pangmatagalang pangangalaga. Sa pagpili ng kagamitan, isaalang-alang ang pagiging praktikal, ang pagiging matipid at ang ginhawa ng inaalaga ang tao. Ang tamang paggamit ng mga kagamitang ito ay makakatulong upang ang proseso ng pagbaliktad ay maging mas ligtas, mas maginhawa at hindi nakakapagod. Kapag binabaliktad ang posisyon ng taong may kapansanan na may nakakabit na mga tubo, kailangan maging sobrang maingat bago ang pagbabaliktad. Tiyakin muna ang lokasyon at direksyon ng lahat ng tubo. Siguraduhing sapat ang haba upang maisagawa ang pagbaliktad. Ayusin ang mga tubo sa iisang bahagi. Iwasan ang pagkakabuhol o pagkakasalubong. Ang pag-aasikaso sa urinary catheter ay lalong higit na mahalaga. Maaring ilipat muna ang urine bag sa bahagi kung saan ibabaliktad ang posisyon. Tiyakin na ang urinary catheter ay may sapat na haba at hindi mahihila. O pansamantalang ibaluktot ang catheter upang maiwasan ang pagtagas. Sa panahon ng pagbaliktad, bigyang pansin ang kalagayan ng mga tubo. Iwasan ang hindi inaasahang pagtagas. Pagkatapos ng pagkabaliktad, agad na suriin ang lahat ng lokasyon ng mga tubo. Tiyakin na walang pagkakabilot, pagkaipit o pagkakahila. Bigyang pansin lalo na huwag hayaang ang inaalagaang tao ay nakadagan sa anumang tubo dahil maaari itong magdulot ng pagbara ng tubo o pressure source sa balat. Regular na suriin ang labasan ng tubo at ang kalagayan ng balat. Tiyakin na walang pressure-related injury o senyales ng impeksyon. Ang gawaing pag-aalaga ay nangangailangan na ang tagapag-alaga ay manatiling malusog din. Ang tamang mga hakbang sa sariling proteksyon ay napakahalaga. Dapat matatag ang postura sa pagtayo. Gamitin ang hakbang na parang nakalundag. Bahagyang baluktutin ang tuhod, makakabawas ito sa pressure sa baywang. Tandaan na gamitin ang lakas ng mga binti at hindi ang lakas ng baywang at likod.
Panatilihing tuwid ang baywang habang nakabaliktad ng posisyon. I-adjust ang taas ng kama hanggang sa antas ng iyong baywang. Ito ang pinakamagaan na taas para sa katawan. Gawin araw-araw ang mga simpleng stretching exercise, lalo na para sa baywang at likod, upang maiwasan ang mga pinsalang dulot ng trabaho. Kung maaari, subukang humingi ng tulong sa iba. Ang pagbaliktad ng posisyon ng may dalawang tao ay makakabawas ng malaki sa bigat ng trabaho. Tandaan na kung aalagaan mo ang sarili mo ng maayos, mas makakapag-alaga ka ng maayos sa iba. Kung nakakaramdam ng pagod o sakit, dapat agad na magpahinga at mag-adjust. Upang maiwasan ang pangmatagalang pinsala, ang pagprotekta sa sariling kalusugan ay pundasyon ng maayos na pag-aalaga. Balikan natin ang mga mahalagang natutunan natin ngayong araw. Ang pangunahing layunin ng pagbaliktad ng posisyon ay upang maiwasan ang pressure sores. Pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, maiwasan ang paninigas ng kalamnan, tumulong sa paglabas ng plema o likido sa katawan, at magbigay ng ginhawa. Ang tamang dalas ng pagbaliktad ng posisyon ay parehong para sa karaniwang kutsyon at air mattress, na dapat gawin kada 2 oras. Ang posisyon ay dapat palitan ng paikot. Ang iba't ibang posisyon ng pagkakahiga ay may kanya-kanyang pressure point. Dapat bigyang pansin ang mga bahaging ito tuwing isasagawa ang pagbaliktad. Natututunan natin ang iba't ibang paraan ng pagposisyon at paggamit nito na maaaring iakma ayon sa aktwal na sitwasyon. Pumili ng angkop na paraan. Ang mga kagamitan ay makakatulong ng malaki sa pagpapagaan ng trabaho. Ngunit kailangang gamitin ng tama upang maging epektibo. Tandaan, mahalaga rin ang sariling proteksyon ng tagapag-alaga. Ang tamang postura at kasanayan ay makakatulong upang maging mas matagal ang kakayahang mag-alaga at mapahusay ang epektibo nito. Salamat sa inyong panonood ng pagtuturo tungkol sa pagbaliktad ng posisyon at mga kaugnay na kagamitan para dito. Naway mga kasanayang ito ay makatulong sa inyong trabaho sa pag-aalaga upang ito ay maging mas magaan at epektibo. Paalala, kung sakaling magkaroon ng emerhensya, agad na ipagbigay alam sa employer. Ang employer ang makikipag-ugnayan sa mga medikal na tauhan. Kung hindi makontak ang employer, o kung sa palagay ninyo ay nanganganib ang buhay ng nakatatanda, dapat agad tumawag sa 119. Pagkatapos ng pagtawag, dapat pa ring ipagpatuloy ang pag-abiso sa employer upang matulungan sa mga susunod na hakbang. Tandaan, ang kasanayan ay nahuhubog sa paulit-ulit na pagsasanay. Mag-practice ng madalas sa mga kasanayang ito upang ang inyong trabaho sa pag-aalaga ay maging mas madali at epektibo. Kung may anumang katanungan, malugod namin kayong inaanyayahang makipag-ugnayan sa amin o kumonsulta sa mga profesional. Bagaman mahirap ang trabaho ng pag-aalaga, ngunit ang inyong pagsusumikap ay para sa paglikha ng mas magandang kalidad ng buhay para sa inaalaga ang tao. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.